what can your loved ones do for you to manage your ADHD? Like specifics, do you need help in scheduling, pushing you to do things, words of encouragement, and the like? Kailangan ko ng help sa pag-remind sa bills. Every time na aalis ako, pupunta ako sa kung saan hindi ko siya kasama. Kailangan ko ng someone na magre-remind sa akin. Nadala mo ba yung wallet mo? Nadala mo ba yung cellphone mo? Nadala mo ba yung earphones mo? Ano ka ba? Nakapagpulbo ka ba? Ganto ganyan. So, para merong tao na nag-iterate sa akin kung ano yung kailangan. Siguro doon lang, sa parts na yon. Kasi minsan kapag on the go na ako, nalilimutan ko nang dalhin yung mga essentials. Ayun, kasi depende sa tao eh, na may ADHD. Hindi naman lahat kayo ganyan eh. Oh, yeah. So, Good sa'yo, point. in particular, yun yung mga reminders ko sa'yo. Kasi yun ka nga. Oo. Yun yung tendency mo. Oo. So, yun yung paulit-ulit kong ginagawa. Emotions. Movies. Mga triggers. This one. Ayaw mo na mga horror. Oo, tsaka kasi ikaw din kapag kunyari, pinaprompt po ako i-process yung emotion eh. Kasi like for example, kapag hindi na ako nagsasalita, magtatanong na yan sa akin. Okay ka lang ba? Nung iniisip mo, may pinoproblema ka ba? May nangyari ba sa trabaho? O may nakasakit ba sa'yo verbally? So, pinipilit niya akong i-process yung emotions ko. Eh, di ba parang pag may ADHD ka, hindi parang pag may ADHD ka, mabagal ka talaga mag-process ng emotion. So, si husband, yung nagpa-prompt sa akin mag-process. For you, applicable yun na kailangan i-drag kita dito o harapin natin to. Pero hindi natin alam sa iba na syempre yung iba, it takes time. Syempre, it takes time na kayanin talaga nila kasi kung ipipilit mo yung iba, baka lalo lumala. Ito hindi lahat ng partner kayang umupo at pag-usapan yung emotions nila. Kasi si hubby, though wala naman siyang ADHD, syempre lalaki, mahirap din para sa kanilang i-process agad yung emotions. So, ako mabagal din umunawa. Tapos pag siya may nararamdaman na, kailangan, yung parang yung compromise namin, kailangan niya sabihin sa akin yung nararamdaman niya kasi hindi ko siya magigets o hindi ko siya maiintindihan agad o hindi ko siya masisense agad. So, may usapan kami na pag hindi mo sinabi sa akin kung ano yung nararamdaman mo, it's your accountability dahil hindi mo sinabi sa akin. Hindi lahat ng couples merong capability or capacity to talk about their emotions. I mean, hindi mo pwedeng sabihin na, every couple, hindi naman lahat kayang gawin yun. Pero, ideally kasi, mas okay nga na pag-usapan. Yeah. Pero may iba kasi, hindi kagad-agad. Hindi kaya. Ideal talaga, communication. Like, kung hindi nyo kayang pag-usapan ngayon, kung kaya na this next weekend, usapan. Yes. Huwag nyo palalipasin. Hindi nyo na sara or hindi nyo na plancha. Conflict yan. Yung conflict na yan, nandyan na. Oo. Hindi nyo pa ba ayusin? Yes. Hindi nyo pa ba harapin? Hindi nyo pwedeng iwasan. Pag Magbubuo. hindi mag-work, Oo. hindi tatagal. Oo, tapos magtatago pa kayo na samaan ng loob sa isa't isa. No? Resentment, o diba? Na kasi ikaw, kasi nung ano ka, o diba? Yung yan. Na si kasi, ikaw si kasi ganito, si kasi ganyan. Nag-work pa ba yung relationship nyo na mag-sisisihan pa kayo? Mas maganda. Kapag usapan, hindi ko sinasabing agad-agad, pero kung hanggat maaari, kapag usapan. Yeah. Emotion